Pero, Jay, ganun na, Jay. important. Hindi ka, Jay, ah. Makinig ka, Jay, kay Herms, ha? Yeah, pero kayo ba nagsushoot kayo every day or only on special occasions, or do you give time to yourselves to shoot? You know what I Ako, mean? Parang Actually, yan yung susunod kong tanong eh. Kasi, bago pa lang ako magsa-start na magdadalas ako ng photo walk. Usually, mm, pag may nag-aya, pag merong event, although, yun nga, lately kasi, nag-uuti-uti na ako na nagsusolo walk ako kung saan ko trip, ganyan. Pero ang question ko kasi, kunwari, si Kevin, si Bench na nagti-365, ikaw Herms na halos everyday pumipitik, si Kiyo na sobrang dalas lumabas para pumitik, hindi ba kayo nababurnout? Wala ba kayong ganong pakiramdam? meron. ako, nababurnout ako. Siguro may times na halos 2 months wala kang uwing pitik. Kasi, ewan ko, burnout ka, gano'n. Mm. Pero yun, lumalabas pa rin ako kahit ano. Tapos every Saturday naman ako. Kasi wala naman talaga akong choice kasi susunduin ko yung asawa ko eh. Kaya, pumipitik na rin ako. Pero yun, hindi ako nababurnout. Ay, nababurnout ako pero regardless kung anong nararamdaman ko nung araw na yun, Exactly. magsushoot ako. Pitik ka pa din. Oo. Kaya sabi ko sa'yo, huwag mong araw-arawin. Mag-set ka lang ng isang araw kasi mag-burnout ka nun. Eh, si Bench, nagti-365 si Bench eh. Mm. So sa akin, yun nga, paano ba? Kumbaga yung commitment and discipline kasi trumps everything. Kumbaga, start ako noong April. So kung minsan gano'n na lang eh. Uy, 11 o'clock na ng gabi, wala pa akong photo. Lalabas pa rin ako. Kahit pupunta ako sa parking lot ng condo namin, hanap ako ng ma-shoot ko doon kung meron pa. Doesn't have to be spectacular lagi. Pero it's the act of going out with your camera, trying to observe and see and capturing something. Baga, kailangan i-push talaga yung sarili mo eh. Kasi ako naman, kung bakit din ako nag-start nun. Kasi dumating din ako sa point na feeling ko nagiging complacent ako. Na pipitik lang ako kapag may event or pag may nagyaya. Or minsan pag naisipan ko na ang dali kasing, like kanina umaga, ang daling wag bumangon para lumabas kasi naulan. Ah. 'Di ba? Parang wag na lang maulan eh, wala rin na mapipitikan doon. Ibig sabihin pala complacent ako. Well, yung complacency kasi Okay, para sure. sa akin nangyari, magiging trap siya. Yeah. Kapag lalo na kapag minsan ka na lang Present ka pumitik, ako. tapos may maganda ka pang photo. Di ba? At least, yun yung minsan sa akin na nangyari. Parang, uy, okay pa naman pala eh. Kahit hindi ako lumabas lagi, kaya ko pa. Ah. Nakaka-produce pa rin ako ng something. So parang, and para sa akin, hindi okay yun. Mm. Kasi parang nagiging, ano ka na eh. Yun nga, complacent. I guess, yun yung word ko. Well, yeah, yung sa akin naman, I'll reveal to you now. I shoot every day kasi I have simultaneous parang challenges eh. Since 2023, nag-52 weeks ako. So pinopost ko lang yung last year ngayon. So may 1 year gap ang mga pics ko when I share. I do 365 dito sa ano yan, yung sa mga Thai na 365 photo, daily photo, whatever, di ba? So, it's meron talagang it's a challenge, parang parte na ng buhay ko eh. So, and ang accumulation of information is amazing. As in, carry over siya and then lumalabas sa pitik, you know, all of a sudden, and then with the editing pa, yung selection, so parang nagmamature, bumubuo. Hindi ako nasasawa. In fact, parang kailangan ko pumitik because it's part of my life already. Yeah. The thing is lang, like, ano ba yung challenge? Yeah, parte. So kung wala, like nakita mo yung latest ko yung
what they call that, yung parang Portrait. art painting, portrait. That's done when it was raining. I used the light, tapos reflection na yun. So that's been my go-to kung wala talaga. Nag-experiment lang ako. In fact, para hindi masawa, niro-rotate ko yung cameras. Like I have a 17-year-old camera. I use different lens every week. Like cycle itong camera, and then I started a wide 16, 15 or 16, then 18, and then 23, and then 27, and then 35. Tapos ni-repeat ko yun. So may 6-week cycle. So every week, iba palagi yung ginagamit ko. Pero hindi ko nilalagay yung brand. Hindi ko nilalagay kung ano. Kasi what's the point, diba? People will look at the work para at least consistent lahat. So hindi mo malaman kung kinuha to ng ganito or kinuha to ng ganyan. So it's really part of my life na. So that those challenges really help out. At saka marami yung mga ganun sa online where you can post, you can share, pero walang like sa kanila. I'm doing it for myself. Kumbaga. Yun. So araw-araw I shoot. Kahit sa bahay lang. Kung wala, I just shoot my joke. Parang naging way of life na siya sa'yo, Herbs, no? It's the air that I breathe in visually ba? Ah. So, pero hindi siya addictive. Iba ang addiction sa compulsion kasi because it's part of you. Ganon, way of life. Kasi iba addict na addict kahit ano na lang pinopost, di ba? I don't know. Basically. Addiction na ba yun sa photobook ko, Hermano? Oo, malala na yung sakit na yan. Kaya, huwag mo ako idamay. Si Kiyo kasi alam ko, may feeling ako kay Kiyo na somehow may burnout I don't know if it's burnout sa photo walk mismo or is it creative fatigue? I don't know. More on napapaisip na kasi ako sa sa parang anong gagawin ko sa mga litrato. Kasi nung nag-umpisa ako sa photography, sa street photography, wala naman akong parang end goal or wala naman akong parang ito mga photos to gagawin kong libro or gagawin kong ganyan or what. Gusto ko lang nang meron akong ginagawa kasi mabilis nga ako mabore tapos malakas yung ADHD ko. So, parang sobrang swak sa akin ng street photography kasi kahit saan pwede ko siyang gawin any moment. Kung saan man ako magpunta, makakashoot ako. So, ganun. So, ngayon, ayun nga, nung nagko-compile ako mga photos, okay, may mga photos ako sa Quiapo, parang, ewan ko, parang nawalan nga rin ako ng ganang pumitik sa Quiapo kasi parang iniisip ko na lang na yung Quiapo para siyang yung magte-training ka lang ng skill set mo. So ngayon nung mga panahon na sobrang init, hindi ako pumipitik. So ang ginagawa ko naman nun, nagkakal lang ako ng mga photos ko para malaman ko kung nasaan na ako. Or kung meron ba ako magagawang parang project out of the photos, feeling ko parang wala. So ang inano ko is nag-isip ako ng pwede kong gawing gawing project na yung tipong nandito lang sa neighborhood namin. Naumpisahan ako ng pumitik dito sa Sampaloc yun yung gusto kong gawin ngayon para iwas gastos din na lagi ako nagmo-motor, magpa-park pa ako. At least dito paglabas ko, wala akong dalang motor, talagang lalakad lang ako sa neighborhoods. Pag nagutom ako, uwi ako kain, tas pahinga, tas labas ulit. Tapos meron kasi akong plano na gawin dito sa Sampaloc. Sabihin ko na nga, hindi naman ako naniniwala rin sa mga jinx So, ang plano ko kasi is like kapag siguro makaipon ako sa span ng 3 months ng mga photos dito sa Sampaloc, ikakal ko siya, tapos isi-sequence ko. Tapos, nakikita ko sa ibang bansa ginagawa nila yung nag-aano sila ng projector, tapos doon nila pinapakita yung mga gawa nila. So, yun yung plano ko. Plano ko sa may gate naming malaki, mag-project doon para makita ng mga tao ng Sampaloc yung mga sarili nila. Tapos at the same time, ma-promote yung kung anong meron sa Sampaloc, ma-promote ko rin yung power ng photography kung para saan ba yung ginagawa ko.
Go. Ayun. So, ayun yung ano ko, hindi lang yung puro social media ko nilalabas. So, yun yung gusto ko, may involve ko kung nasaan ako nakatira, yung mga people na nasa paligid ko. Mabuti So, yun yan, yung okay yan. Okay So yan. yun yung pina-project ko rin. Pati yun din para ma-promote ko nga rin yung photography. Kasi for sure may lalapit sa akin na parang, "Uy, sir, bakit mo 'to ginagawa? Anong meron? Bakit may mga photos na ganyan-ganyan?" So ma-explain ko sa kanila. Baka sakaling mahugot ko rin sila na i-try yung photography, matuwa rin sila na alam mo yun, ayun. Parang yun na yung nasa isip ko eh. Ano na lang, kailangan ko na lang siguro ng disiplina pa kasi kulang talaga ako sa disiplina eh. Eh, Kailan yan target mo? Hindi ko yun nga eh. Hindi. Basta, Kilala ko ADHD eh. I'm kaya ko nga sinasabi sa mga tao para talagang, alam mo yun, oy, Kiyo, asan yung project mo? So, alam mo yun, mas May mapipilitan pa akong gawin. O, mas mapipilitan pa Kailan? akong gawin. Meron akong may kalendaryo ako rito. Iisulat natin. Kailan? Pero pag tinanong mo yung idea, pwede, masasagot niya. Pero pag tinanong mo yung date, tatawa Oo. na sa iyo. Hindi, pero may I can relate. Oh, tama. ano ko naman, naumpisahan ko naman, pero ayun nga, ayaw ko lang din kasing i-pressure yung sarili ko. Hindi, kailangan mong gawin to, kailangan mong gawin yan. Kasi, feeling ko rin kasi yung yung quality ng mga photos, baka kasi nandun lang yung mapipilitan lang ako kasi may hinahabol akong timeline. So, siguro, I'm still taking my time in a way. Para Ayan lang... na, andyan na. Oh, yeah. Hindi, pero ayun nga, ang maganda naman kasi is, nung una kasi, Alam wala... ko yan. Nung una kasi Herbs, wala kasi akong kahit anong vision eh. Like, I'm just shooting mindlessly sa kalsada. So, at least ngayon, Kailangan mo ng sekretarya o kaya partner para mag-remind, di ba? Yun. kami, yung mga tao sa, sa Photo Barrio, sila Jib. Go. Yan, sila Jib, kinakausap ako eh, kasi yun nga, kung ano daw yung ginagawa ko. Tapos sabi ko, hirap ako sa pagpa-file manage. So, gusto naman din nila akong tulungan regarding dyan sa pagpa-file manage kasi yun din yung mga isang hindi na pag-uusapan eh sa mga talks eh, yung mga ganyang internal problems pre. Sobrang dami kong photographs na di ko alam kung anong gagawin ko tapos yung mga ganun. I can relate. Dapat may system ka kasi kung hindi, Yes. malulunod ka talaga. Yes, babalik tayo dun sa analogy ko na ang daming platong hugasin, ayoko nang hugasan yan, pero dami Exactly. masyado. So, Kaya yun. Hugasan mo next week na, di ba? Oo. So, ayun yung tinone down ko muna yung pitikan kasi, 'di ba? Usually, pitikan lang ng pumitik. Pero walang nagsasabi na pag nagpa-pile up na pala lahat ng mga photographs, so, hindi mo siya Ma-overwhelm ka. naayos. Wala na, Bigat, no? ma-overwhelm ka na. May Oo, film kaya ka pa. yes, kaya maganda na pag-uusapan natin to kasi para sa mga iba, sa mga baguhan na gustong pasukin to. Ayan, yung mga isang problema namin na hindi namin i-share madalas sa mga tao. Tama. Yung, Pasok nyo to. Hindi Oo. labas. Paano bang ginagawa nyo? Pitik, tapos iwan muna? Ganon? ako, ako ganun. Okay. Ako Pitik kasi, iwan Ganun muna. rin, di ba? Iniiwan mo rin, di ba? ako binubulat-bulat ko na agad pag uwi. Tapos, Okay. kinikip ko na lang yung gusto ko. Ayan. Ito, Very Cobbs, yung tanong, di ba? star. Pagkatapos ng photo walk, what's next, di ba? Doon sa solo, like that. Kiyo, tinatambak niya, di ba? Tapos, you can transform it to something. Pero yung iba, what do they do after a photo walk? Format. Nagpo-format na ng memory card. Tulog. Tulog lang. Raf, I think, has to go. Yeah. So, Sino? exit lang si Raf Herms. Exit lang ako, guys. Okay. Raf, ingat ka. Ingat, Raf. Right, Kailangan salamat. kong bibisita pa sa alaga sa vet. Okay. Ingat, Raf. Ingat. Bye-bye. Bye See guys, ya. enjoy kayo. Bye-bye. Yung question mo, Herms, kasi para sa akin, depende sa sa purpose. Kung if relevance is to be think of, pag kunwari nag-shoot ka ng event, yun nga, example, Independence Day, baka pag uwi, i-check ko na siya agad. Kasi parang may pagka-urgent para maging relevant siya pag in-upload. In the context of your work, di ba? Yes, Of your para sa akin. Pero kung like,
ordinary Ordinary day. ordinary like tao, like hobbyist or Yes, oo. what's next, di ba? Parang if time is not of the essence, kung nag-solo walk ako na daily life lang, hindi ko siya binubulat talaga. Actually, yung nag-walk ako last weekend, hindi ko pa rin nakita yung shots ko until now. So, parang hindi ko alam or siguro part siya ng proseso ko na hindi mo nabulat-latin. Fair. That's fair. Diba? Diba? Eh, pag di mo nga binulat-lat agad, matatambang ka. Oo. Matagal naman akong may tambak. So, keep ko na lang. Hindi, pero, ewan ko, may mood eh. Minsan, depende sa priorities. Paano kung wala ka talagang time mag-check? Paano kung life happened? Di ba? So, Feeling ko dapat i-incorporate mo yun sa process mo. Na pagka-shoot mo, kailangan may uupuan mo sa same day or the next day. Pero basta kailangan mo siyang upuan agad. pero, is it necessary? Feeling ko naman depende, may kanya-kanya kasi tayo mga proseso at paano gumana yung mga utak natin kung paano natin tanggapin yung mga bagay at kung ano-ano eh. So para sa akin kasi mas nag-work kasi sa akin yung hindi ko muna tinitignan para maihiwalay ko rin yung sarili ko dun sa gawa ko. Para mas makritik ko siya ng alam mo yun Pero nawala tignan ako. mo, natambakan ka. Yun nga lang. Diba? Dahil, Ibig sabihin, may negative na tendency yung ganong klaseng proseso. Kaya parang ako, kasi ang proseso ko, pagka-shoot ko ng umaga, pag uwi ko ng hapon, kakal ko na yun. Drop ko lahat yun sa G drive ko para ma-check ko sa phone, ganun. Okay. Tapos agad yung proseso ko dun sa 1 week ko na yun. So hindi mo na siya binabalikan. Binabalikan ko minsan. Pero like, may nangyayari ba na pagbalik mo, ay, tangin ang ganda na ito, ba't di ko ito nakita? Meron. Madami yun. akong ganong Yun. ano. Yun naman yung iniiwasan ko. Yun naman yung, ano niya. Structure. Ayaw mo ng structure. Yun naman yung iniiwasan ko. Yun nga lang. Yung kumbaga, may baka, may masasayang. iba yung vision mo ng, kumbaga sa araw to, ang ganda nitong shot na to. Oo. Tapos sa ibang araw, mas maganda pala yung isa. Ganun. Minsan ganun pre. Minsan ganun nangyayari sa akin. May ganun din ako. Feeling ko din kasi, dito sa atin, sa lahat ng nandito, si Kevin yung pinaka-structured, tsaka si Ben. Tingin ko. Ako kasi second ako eh. Sa akin dalawang pass yun. Ayun, Like, ilang pass? Yung unang pass usually in JPEGs yung titignan ko or kapag ibabrowse ko in camera or sa phone, meron ba? Ano ba yung nakuhanan ko today? Then, kung mag-story man ako or what, or mag-share ako ng konti, yun na yun for the JPEG part. Pero yung process ko sa RAW, iba pa. Kumbaga, hindi natin alam kung kailan ko mababalikan yung iba doon. Pero, ganun din, natatambak pa rin siya. And usually, ganun din, nangyayari na, like, randomly, yung inedit ko yung sa workshop, yung sa Pasig Mega Market, kung makita niyo yung blog post na sinulat ko, kumbaga from 5, naging 9 photos na siya. Kasi may mga nakita pa ako, mga ibang photos na sa tingin ko, okay din naman pala talaga to. I just needed more time to think, to see it, or kumbaga analyze din. Ikaw, Mark, Ben, sorry, ikaw, Mark, at saka si Jay, mamaya pagkatapos si Bebs, kayo naman, kasi si Mark yata may process eh. Ano pa, Ben? Sorry. Yeah, Herms. Sa akin, mainly ganun. So, parang, I think ko gets ko rin yung kay Kevin na parang kailangan mo siyang upuan right away. Like, kung halimbawa, tambay kami sa coffee shop, yun, magbabrowse na ako doon, titignan ko. Pero, after nun, parang yun yung parang hinaya mo mag-marinate pa na part. And when you get back to it, mas detached ka na. So you're doing both things in a sense. Pero sa tagal yung process. Pero parang kay Kevin na parang tapos na yung 1 week ko, sa akin, kailan ko talaga matatapos, hindi ko alam in a sense. Pero kasi sa akin, parang
I mean, walang pressure sa akin kung balikan ko man siya. Kasi wala naman akong ina-upload doon sa photo ko na yun eh. So kung balikan ko siya at makakita ko ng mas okay pala to, di papalitan ko lang yung una ko Exactly. napili. Ganun na lang yung ginagawa ko. Cool. Parang, ako, sorry. Mark muna. sige. Tapos si Jay. Sige, sa akin short lang naman, Herms. Sige. Naalala ko lang kasi pagka madalas na i-check ko kaagad yung photos ko, ang unang-una ko nakikita is kung ano yung mali para sa akin. Unlike That's fair. yung sinabi ni Bench na i-marinate mo muna siya, na-detach ka, so parang mas nababalanse yung pagtingin sa photos. But again, that's just me. Sige, Oh, Mark. that's fair. Kasi sometimes yung mga pangit muna, di ba? Nire-reject muna, tapos, yeah, that's fine, di ba? Detachment is the key also sometimes, di ba? Ganon. Para, kung baga, MU, kailangan may relationship ka dun sa photo mo. Kung love at first sight, baka hindi totoo yun. So, kailangan, after a while, magkikita kayo, magde-date muna kayo, tapos pag may MU na kayo, Jay, makinig diba? ka, Jay. Ayun, MU na kayo, edi mas lalo mong bibisitahin, di ba? Ligawan mo. Tapos, pag pareho kayong in love sa isa't isa, ayun na yun. Jay, pag Listen, Jay, listen, you listen, ha? MU muna. Jay, Mark, Ayun, share ko lang yung process ko na nakwento ko na kay Hermano. Feeling ko mas extreme yung ginagawa ko. Hindi naman sa extreme, pero siguro marami akong marination. First na marination ko yung sa camera mismo. Tinatry ko hindi i-chimp talaga yung photo after kong kunan. Kahit yung araw na yun. Like kunyari kung may pitik ba ako, hindi ko siya talaga tinitingnan. Gaano katagal sa camera? 1 month siya sa camera na nakababad. After niya mababad sa camera, kunyari puno, kadalasan kasi 1 month yung pagkapuno ng mem card ko. So puno na yung mem card ko. Wala na akong masushoot. I-transfer ko siya sa laptop. Transfer ko lang siya, tapos hayaan ko lang siya doon. Tapos, kukuha ulit ako ng 1 month. Wala na akong paglalagyan. So kailangan bago ko patapos yung isang buwan, kailangan makakal na ako dun sa nasa laptop ko. Which is takes mga 2 to 3 weeks, ganyan. Ako magkal dun sa photos ko. So, another marination period for me. At after nun, like for example, sobrang okay na ako dun sa photo. I-JPEG ko na siya. Pagka JPEG ko, itatambak ko lang muna siya sa isang folder. Tapos, may ko gumawa din ngayon currently ng mga series tsaka set. Meron akong whiteboard. Doon ako naglalagay ng mga photo ko. May another marination na naman ako nung mismong series tsaka set. Yun, tinatambak-tambak ko lang yun. Kung gaano katagal yun di ko pa na masyadong natatime kung gaano katagal yung marination period ko doon. Depende sa feel ko doon sa release doon sa mismong series. Like, pag naisip ko, pwede na tong series na to, labas ko na, ganyan. Hinog na. Pero yun, may mga certain levels ako na parang ng marination na talagang di ko tinitingnan, di ko rin kinakal, ganyan. Hindi ko kaya. Ayun. Ako rin. pinagsalita, tapos hindi ko kaya. Parang parang naka-ready na yung sagot ni Herms. Pero magsalita ka muna, Mark. Mamaya ako ibabanat sa tamang panahon. Kaya kasi alam kong tinatanong ako ni Hermano, tatawa na ako eh. Yeah, pero to each his own, no? At least malalaman ng mga listeners na may different types of processing. Di ba? Arms eh. Depende na sa no? tao, kanya-kanya. Yung kay Jay naman, ano yung proseso mo? Tinitingnan mo na ba? Nililigawan mo ba? May nililigawan Yun! ka Hindi nililigawan yan. Pangalan ng tao yung isagot niya. Sa akin naman, yung tag dito yung proseso ko. Ako kasi talaga, I value my time tsaka yung effort ko pag lumalabas ako. Wow! Kapag nag-street photograph ako. Eh. Which So means mature. sobrang personal sa akin ng photography. Parang
after a day, katulad nga nung nabanggit ko kanina na kapag kami dalawa ni Harold lumalabas ng bahay, ng street photograph, lagi ko sinasabi, whole day tayo kasi parang yun lang yung time ko na ibubuhos ko yung sarili ko dun sa sa passion ko na yun. Swerte magiging So, ibubuhos mo lahat. Yeah. Nakagawa ka na pagkatapos ng episode na to. Yun nga, doon ako yung tanong mo, no? Atag dito, pag after ko umuwi, nag-ano kagad ako, nag-start kagad talaga ako mag-cal. Tapos, sineseparate ko yung gustong i-post versus doon sa pwede kong i-archive. Na parang possible to, okay pa yung kuha ko dito. Parang iniisip ko kung ano pa yung pwede kong gawin sa litratong to or pwede ko pa ba siyang baguhin. Parang ganun. Tapos, when it comes to project naman, dun sa pagiging disiplinado, yun yung proseso ko eh. Parang pag uwi sa bahay, start ng calling, editing, separate yung gustong-gusto kong photo versus dun sa gusto ko lang naman i-archive. And then once na another photo walk na naman, same spot, naglalagay na ako ng dates, naglalagay na ako ng year, tapos doon ko pa lang ulit siya titignan na parang, ay, possible na pwede pala ako makabuo ng ganitong project. So, nagkakaroon ako ng ideya, tapos ilalatag ko yung buong tagito photographs na yon, isa-separate ko na yung dati kong favorite na photographs, tapos kukuha na ako ng iba pang element. Nice. Ay, ito, pwede na itong maging series. So, yun yung nagiging proseso ko. Katulad nung nabanggit ko sa iyo, Herms, na parang, yun nga, yung The Sense of Nostalgia, nag-iba yung title nun, na parang meron akong gustong gawin na project doon na hindi lang siya puro bata. Kumbaga, lalagyan ko pa siya ng ibang elements, tas ng story. Parang nag-evolve siya. Nag-evolve siya. Hindi lang siya yung set. So, yun yung nagiging proseso. Tapos, ayun, ewan ko, parang yun talaga yung yun yung passion ko sa street photography na doon talaga eh. Kasi nakuha ko siya sa best director, film director. Sabi ng isang film director, as far as I know, si Martin Scorsese, sabi niya, the most personal is the most creative. So, sa akin personal talaga yung street photography. So, yun yung pinaka-proseso. Si Martin. Wow. Alam ko apelido niyan eh. Emden. Ano yun? Yun na. Ayun. So, yun nga, nabanggit ni Herms, no? Gusto ko lang din reiterate na for our listeners, no, ngayon alam na natin na merong iba't ibang klase ng proseso. No, walang isang proseso na standard. No, depends. It's very, very subjective kung paano ka in terms of kung gaano ka kabaliw. Gaano ka kabaliw, kung nasang estado ka ng photography mo or ng buhay mo. No, it's affected by it, I guess, no? Yes. We're now down to our last 3 questions. Okay. Gusto ko lang din kayong tanungin. Kunwari, yung baboy sa palengke, yung mga pare-parehong eskinita. Kilala ko yan. Wait lang. Wala pa. Yung alam mo, beses ng napunan. Picturean mo pa rin ba? Kung cliche, pipicturean mo pa rin ba? Pipicture ako pero hindi ko pang ko-congratulate. Sa akin, siguro, ako muna, siguro. Sige, go. When it comes to sa pagiging cliche, sa akin gusto ko pa rin siya kuwanan. Ako kasi mahilig ako sa silhouette eh. So, parang para sa akin, lahat ng silhouette maganda. Kumaga, okay siyang kuwanan. Kasi iba't iba naman yung composition, gano'n. Pero, yung sa baboy, siguro depende kasi sa personality mo eh. Hindi naman ako si Kevin na mahilig sa first perspective na kukuha ng gano'n. Pero sa akin, walang negative sa akin kung kukuhanan mo. For the record, Jay, wala akong baboy shots. Wala akong baboy shots. Feeling ko kasi, isang beses ka lang magpunta ng palengke. Pag uwi mo, meron ka ng baboy shots. Kaya feeling ko ganun siya
Ano yan? Common. Yung Ako, Sa akin Common. walang, Oo. sa akin walang problema yung Ulti. cliche shots. Ano Ano yan? yan? Ano yan? Ano yung Jay? Hindi, sa akin, walang problema yung cliche shots. Kumbaga, lalo na kung sa mga baguhan, like, di ba, yung mga enthusiasts na parang, ang ganda naman ng silhouette, pero para sa atin, parang, alam mo yun, gas-gas na, pero, ayun, sa akin, walang problema. Huwag mo lang ipapang-congratulate. Yung last na parang yun yung last Sarap na nun, Jay, ah. Parang Sarap nun, Jay, ah. pinatay yung punchline no? Hindi sa akin kasi, parang bigyan mo naman ng spot yung iba. Kung yun yung winner entry Yes, niya, yes, yes, bigay yes. mo na. Alam mo nang just yung shot, pero yun ba, bigyan mo ng kasayahan yung tao. So, Yes, kumbaga in a way, baba ka dun sa level nung baguhan para yes. lang, alam mo yun, ipa-experience mo lang sa kanya kung ano yung pakaramdam ng, Yes. nanalo sa contest, Nanalo, oo. mga ganun. Hindi yung kukunin mo yung spotlight, pre. Ako, bigay mo sa kanila yun. Kasi malay sir. natin, baka yun lang kasi yung hinihintay nila para magkaroon sila ng lakas ng loob na ipagpatuloy yung photography nila. Oo, ganda Tapos nun. kinuha mo pa yung spotlight, pre. Minsan ano yun eh, parang break mo yun eh, personal break. You know? Ano yan? Kaya parang kabalik na rin nung sa akin. Sa akin daw, di ba, magiging artist residency nga ako. Pero binig spotlight kay AB tsaka kay Direk. So sabi ko parang hindi pa ako ready from that point. So ayun. Kayo, nasingit ko lang. About Good yung spotlight benchmark, kayo? Nag-shoot ba kayo ng cliche? And bakit? Anong reason? Sige, ako muna. Si Bench muna, nag-picture ka ba dun sa market ng baboy shot? Tumatawa eh. Pag tumatawa ko, natatawa din ako eh. Sinubukan ko, pero madulas eh. Hirap kumento dun sa ano eh. Maputik, pre. Madulas. Pero, siguro kung depende eh. I'd take it, pero not release it siguro. Kasi yun nga, again, yung sa tingin ko yung tinitake ko na cliche na shots pa rin, yung mga strides. Ayun, nagko-compose pa rin ako, tapos I wait for the stride, perfect stride. Para to keep the iron sharp din, parang ganun. Na, okay, yung timing ko, napapractice ko in a sense. So, parang ganun ko nakikita yung cliche shots. You can use them to practice. Ganda. So, pero, yun nga, kung magiging, or pwede mo ring, yun din yung tinatry ko recently na parang, kaya mo bang i-push yung cliche to other things? Ganda? Beyond cliche, di ba? Can you push it to that level, di ba? Na parang, okay, may stride, pero what else? What else can I add or ibawas dun sa scene na yun to make it work better? Parang, so, dun papasok yung pagiging experimental mo and possibly contribute sa growth mo, evolution mo or what, di ba? Pero may base ka na parang, okay, cliche shot siya. Pero, at least acknowledge mo na cliche, di ba? Yung iba hindi acknowledge. So, kasi pag nabuo sa isip mo na, oy, cliche na to, hindi ko napipitikan to. Tulad na sabi ni Jay, silhouette to. Si Jay, mahilig ka silhouette, ako rin. E di paano na yun? Hindi na kami mag-take ng silhouette pareho. Kasi, cliche para sa amin eh, di ba? So, pero we still take it kasi gusto namin eh. As simple as that. Yes. Gusto ko yung eksena, di ba? Ako din, pumipitik pa rin ako ng cliche. Wala namang mali doon. Wala namang mali. Mali siguro talaga yung ano. Feeling ko kasi pre, masyado lang din kasi tayong nagiging hard minsan sa sarili natin na tipong gusto lang natin na may excel yung skill set natin. Yung mga bagay na ganyan masyado na nating actually minsan ang hard yung tao sa paligid mo eh. Kasi minsan may ginagawa. May experience ako na yun, nagpapanalo ka sa mga contest, ganyan. Tapos,
nung nakasama mo sa photo, gawin mo sa dito yan. Gawin mo sa, di ba yung mga ganon? May ganyan. Eh, Di ba? May ganyan talaga. Hindi lang sa mga nakakatanda. May mga baguhan lang that's leading photo walk. Sometimes, kaka-graduate lang. Tapos bigla na lang naging leader, may club, di ba? Then bigla na lang kung i-impose yung dapat ganito, alam mo naman yung mga pinopost, yung mga descriptions are like AI generated. A few knowledge, kung little knowledge is dangerous, what more kung lumang knowledge na, di ba? Mas malala yun, di ba? Kasi nawe-weaponize nila. Kaka-graduate lang, master na agad. Masturbator? I bait. Nagbe-bait? Ikaw, Mark, pumipitik ka ba ng cliche? Ako, pumipitik pa rin ako ng cliche. Minsan hindi. I mean, minsan tinatry ko lagi na Kaya mo yan, Mark. I believe in you. tinatry kong pumitik ng cliche. Pero paminsan, nagsasayawi din ako sa cliche. Pero minsan, may time kasi na pinitikan mo cliche, tapos nung nakita mo na, hindi pala siya cliche. Daming added value nung di mo nakita. Kasi parang ginawa mong base, di ba? Parang base siya. Kasi parang focus ka lang dun sa idea nung cliche eh. So parang akala mo, yun lang yung nakunan mo. Kadalasan kasi meron yung tinatawag ni Kevin na happenstance na di man naman talaga intention yun pero sumama siya dun sa photo. Sinong Kevin? Ang dami yung Kevin eh. Sinong Si Kevin? Ano ko nga wait, sinong Kevin ba yun? Si Cap Bales. Kevin Aquino. Yun. Hindi ako yun. Nabasa ko lang yun sa libro ni, Ni Kevin Basta- din. Hindi, ano ba yun? Yung street photographer's Basta yung pinost dati ni Kevin. Ayun. Pero okay, yung okay. about naman sa Ayan. Okay. about naman sa cliche naman, kung ano naman yung cliche shot ko, na tingin ko cliche na for me is yung headless. Yun nakuha ko kay ang pangalan na si Sir Arsenic. Parang every time na nakikita ko na ay pwedeng headless to, pipicture ko to. Parang yun talaga di ko maiwasan na headless, picture ko to. Parang yun yung nagiging anchor mo kasi. Kaya parang naisip ko Trigger. Trigger. ang tanong ko nga kay Hermanon, sino ba nagpauso ng headless na yan? Puro headless tuloy yung photo. It Either can be headless. ang mga hermanos natin sa India, hermanos natin sa Thailand, di ba? Pre. Dami. Ganon. Dami na. Mahilig kumain ng noodles. Pero when it comes to cliche, I mean, i-relate ko lang siguro dito sa Australia. Kasi parang sabihin natin, possible na maraming cliche na photos sa first perspective. Kasi, I mean, hindi man siya madali. Pero, very common siya sa Asia, I would say. So, kapag dinala mo, parang kunyari ako as a person na nagpo-first perspective din, possible common lang yung view ng sa Philippines nung pitik ko, parang eto cliche lang to. Pero pagka nakita nung ibang lahi yung photo mo, astig to. Parang di kasi nila alam yun eh. Parang, I mean, alam nila, pero hindi madalas nilang makita. Kasi Nakikita. parang, Yes. Parang So, depende sa visual experience nung titingin. Yeah. So parang fresh siya sa kanila. Kasi halos wala akong nakikita na gagang dito. Ako lang yata. Hindi, meron din naman iba. Pero, ayun. Very few. Very few. Bakit hindi patent yan kung ikaw lang pala? Joke lang. Baka kasuhan ako ni Sir Kevin. Ikaw, Okay, kung gusto mo mag-stand out, tapos lahat pare-pareho, pwede ka pumunta sa ibang bansa, sumali sa ibang bansa na mga grupo, di ba, online para ma-differentiate rin. Pwede rin, di ba? Cliche or not, it's one's cliche is another's wow, di ba? So, Yeah. we start off with cliche, pero we also base it with cliche, pero we go beyond it para maiba, di ba?
Tawa ka ng tawa, Jacoby. Ano yung tatawanan mo? Si Joven kasi nandun sa likod ni Kevin. Yun. Ay, Nakatingin lang. meron na. Ayun, no? Creepy eh. Gulat ako ron. Yung Imumo. kapatid ni Kevin. Ay, mumu. Ayun na. Ito pala, si Kevin kasi, di ba, Ah. more on first perspective yung tirada niya eh. Pag nakakita ka ba ng cliche, pinipitikan mo pa rin or nagsistick ka na lang dun sa first perspective? Pinipitikan ko, sir, kahit ano talaga. As in, ewan ko kung bakit naging forced perspective lang yung pinipitikan ko. Pero, kasi mahilig ako sa jokesta eh. Nagjo-jokesta rin ako. So, ganun. Tapos, ginagaya ko rin yung mga style ni Mark. Yung ganun. Diba? Kaya, marami akong shots na cliche, hindi lang sa forced perspective. Sa jokesta, meron din. Yung mga katulad ng shots ni Mark, meron din. Tapos sinushoot ko pa din siya kasi agree ako dun sa sinabi ni Bench kanina na hindi mo man siya gamitin, practice pa rin. Nakita ng isip mo, ng mata mo, pag nare-recognize pa rin ng isip mo yung eksena na yun eh. Parang magandang Information practice pa kasi. rin yan eh. Information pa rin yan eh. Yun, Correct. Herbs, diba? Di ba, Kio, di ba, dami natin nakikita, di ba? Yung konting kibot lang, dami, no? Parang gusto natin pitikan lahat, pipitikin natin, di ba? Habang Parang, nagmamaneho, gumaganon ka rin, ano? Habang nagmamaneho. napapatingin kang ganun eh, sa paligid. Nasisita nga ako ni Commander pag gumaganon ako. Titingin mo dyan. di ba? Pero parang ano lang din yan eh, si Stephen Curry, hindi naman puro long range tinitira niya. Nag-uumpisa siya sa pinakamalapit sa ring hanggang sa palayo. Ah. Para si Tim Duncan din, 'di ba? Inumpisahan niyang aralin yung mga fundamentals hanggang sa gumaling siya, 'di ba? So, feeling ko yung mga cliche shots is makakatulong 'yan. Talagang minsan tinataas lang natin yung standard natin kasi ayaw nating makulong dun sa alam lang natin na yun eh. Kaya minsan parang yung mga magandang pitik naman talaga parang cliche sa atin. So, dapat hindi na nagko-comment yung mga matured, no? Huwag na maganda ng mga cliche shots na ganyan. Parang, ewan ko, Kasi meron nagiging insecure na yung mga ganun pagka nagko-comment. yun, ganun bakit nga. ano, Dapat daw may nanahimik satiling na lang Facebook sila eh. Saka hindi naman nila contest yun eh. Iba, yung brand naman na may contest, iba-iba naman judges nun, di ba? Bakit ba nakikialam? Ay, nako. Nasi-stress lang tayo. Oo po. Na-stress yung hair mo eh. Now, going to that, no, yung context na ganun, no, maliban sa, yun, yung pinag-usapan natin. Ano pa yung mga nakikita nyo na problema ng photography community ngayon? Ako na magsisimula kasi I've experienced several communities na rin. I think sustainability. After a while, nawawala na rin eh. I think because let's differentiate. Clubs kasi and communities are quite different. Ang clubs may structure yan. Kailangan nila dependent. Pero ang community can be informal, can be formal. Yes. Pero the fact is, ang leadership ang important, 'di ba? Ang leadership that has shared values na masusustain nila. Kasi eventually pagka hindi masustain, nawawala na lang, 'di ba? Not because of anything else, maybe sa panahon, pero if pwede naman i-sustain yan na matagal as long as fresh yung leadership is able to uplift it and continue it, di ba? Ayun lang. Parang pinagdaanan natin yun Very, very, ano yun? Very relatable. Sobra. Relatable based on experience. Di ba? So, it's sustainability, I think. About the others, anong idea nyo ng problema pagdating sa photography community ngayon? So tingin ko yung kumbaga catering to yung sa mga bago. Like, napag-usapan natin kanina, di ba? Mag-iya tayo ng photo walk. So, kumbaga, kung tayo lang, hindi natin kailangan ng guidelines. Yeah. Pero, even if
Tingin ko sa mga na, kaya maganda rin yung nangyari nung Born in Film na photo walk ng ginawa natin, di ba? Na may segment, may part before nag-photo walk na may briefing sa mga photo walk leads doon sa mga participants. Sa tingin ko yun yung mas nawawala normally. Pero hindi na lahat ganun. So hindi na nag-guide as much as yung mga bago. Kung ano yung tamang gawin. Again, we've discussed na parang limited yung time mo to bring up certain things, pero at least yung a few things to remind them of. I think magaling din dyan si RT. Minsan, halimbawa, Pride March, mag-send yan ng narrative na sumama mag-shoot ng Pride March, ganito. Malaking bagay yun sa tingin ko sa community kasi nga yung iba hindi naman din nila alam kung ano yung itatanong nila. Yes. So might as or kailangan na alam nila, magandang alam nila. 'Di ba? Parang sa tingin ko yung dahil na pag dumating na sa point na lumaki yung community na may kanya-kanyang small groups na rin, mas mahirap i-moderate yung ganun. So kumbaga kaya may napag-iiwanan in a sense na parang yung bago, hindi nila natututunan yung mga ganun as much. I think, so mas mahirapan din sila maipag blend dun sa mga matatagal na. Right. So, ibig sabihin, merong times na nakita-kita, after magkita-kita, diretso na. Photo walk na agad. Walang briefing or ano. Kasi yun nga, like sa atin, kung tayo magkakita, hindi naman natin kailangan nun. Pero kung halimbawa, may bago tayong kasama, might as well take some time to educate them. Ikaw, Kev. Bakit ako na naman? Feeling ko nga hindi kita natatanong eh. Hindi naman ako yung guest eh. Hindi naman. Kanya-kanya tayo opinion. Bakit yung guest lang yung Nag-away. Ano ba yung question? Ay, nako. Not listening pala ito. Hindi, na ako dun sa mga sagot kasi nila na-zone out na ako. Ano yung para sa'yo, kung meron man, ano sa tingin mo yung challenges or problems ng isang photography community ngayon? Para sa akin, yung toxicity ng mga ibang tao na yung minsan, 'di ba, instead na makakita ka ng mali sa community. Tapos instead na tulungan mo, gagawin mo magpo-post ka sa sarili mong Gagawin mo content. Gagawin mong content, 'di ba? Parang ayun yung isa sa mga para sa akin lang, yun yung nakikita kong madalas to sa mga, alam mo na, 'di ba? Na parang dapat kayo yung magtuturo kasi kayo yung may mas alam, pero hindi, mas ginagawa yung katatawanan. Pwede ba nating sabihin ganun? Or parang minamata mo yung mali na ginagawa mong big deal pa, pinapalaki mo pa. Parang ganun. In my experience, it's I think perpetual cycle naman talaga yan eh. I mean, the old will always pick on the new, and then the new will become the old, and the old will pick on the new, and walang katapusan. Especially na yun may platform ng social media, and for clout, for whatever. Yung iba are really just mean and abusers. So walang pakialam. But in terms of the community, it's the community of themselves who need to protect themselves as well from these people. Mas malakas ang community if the community members themselves are the ones who are initiating they're abiding by the guidelines. I can't say rules kasi the rules are really not rules if they're always broken, di ba? Yeah. So parang guidelines na lang, and then that shared sense of value and what's important ay yung pinaka-importante. Which begs the question, would you rather have a smaller community that shares same passion and same or a small community with differing opinions, but you argue, but at the end of the day you're still friends, di ba? Or do you have a big community na hindi mo naman kilala kung sino yung mga members mo?
Diba? That's the catch eh. You have a small group pero meaningful, and you have a big group na big on paper but hindi lahat nagpa-participate. So, ano yung balance doon? Right? Pero Herms, i-break namin yung cycle na yan dito sa linya namin. You know, Feeling ko rin feeling ko rin, I-break sorry. namin yan. Yung Go, go, mga go, go. yung mga nauna or yung mga may alam, parang responsibility rin nila, like lalo na dun sa nasasakupan nilang community, na gawing safe space din para sa mga baguhan yung space nyo para matuto sila eh. Kasi in the first place, yung mga baguhan, kaya nga sila naghahanap ng community. Parang ako nung una, para may makausap ako dun sa gusto kong craft, 'di ba? Hindi, ayoko naman pumunta sa isang community para lang makipagchismisan eh. Kumbaga parang yung chismis, sige, nandyan na yan, pero mas maganda pa rin kung yun nga magkaroon ng safe space, learning community. Kasi yun talaga yung hinahanap ng mga baguhan, is yung meron silang matutunan dun sa mga nauna. True. Nangyari ang cycle, may grupo, kanling, may sariling tapos may magdi-disagree, tapos mag-aaway, magbubukod, perform ng sariling grupo, panibagong hindi grupo. nila maisod. Tapos usually same ang mga tao na ng ganon na ginugulo lang nila, tapos after a while magbubukod until mag-evolve, 'di ba? So but it's very difficult because at the end of the day, yung shared values pa rin nung leadership kung masustain nila or hindi. Yes. Whether old or new, because in fairness, the old have something to share also. And Yes. what they're doing, right or wrong, at least alam mo na kung anong hindi gagawin at saka kung anong gagawin. Pero may mga baguhan rin na katulad natin nung una, is that konting knowledge lang, hindi na ayaw nila makinig, di ba? Kasi like everything's online already, di ba? Kaya yung topic na yung sa kwentuhan na kailangan mo ba talaga mentor is very relevant because if I can get it, I think we all went through our solo phases, pero after a while parang hindi pala natin kaya mag-isa to, kailangan natin isa't isa. Pero once na nagkaroon ng isa't isa na, nagkakaroon ng sariling problema rin, 'di ba? So the thing is, it's always a constant reevaluation of kung bakit natin ginagawa, why are we having the community, Yes. and then are we doing what we're supposed to be doing for the community? Diba? Parang ganon. Since voluntary mostly, Yes. wala naman tayong pondo. Yes. Si Born in Film, I should say na very organized because meron silang sources of income, meron silang framework, meron sila, but that takes also a lot of work, diba? Yes. So it's something na kailangan the communities should be aware of. Hindi lang madali mag-set up ng community Yes. Madali lang Hirap sustain. Hirap talaga i-sustain. Hirap. And those that have sustained it, may success talaga sila, right? For that. And the brands would also have a say in there kung Yes. supportan nila, di ba? Pero sometimes the brands themselves and the distributors are the ones that are not really encouraging whatever, di ba? Pero they have their own focus as well. Yeah. So, ganun. Gandang reminder sa atin. o parang balik ka sa roots, no, kung bakit kayo nag-start ng community. Yeah, ganon. Tsaka hindi lang masusustain ng ilang tao, mind you, kailangan lahat. Yeah. Lahat. Yeah, kailangan lahat do your part. Do your part. Oo. Hindi ka pwedeng palaging alalayan yung mga baguhan, di ba? You have to let them learn also. Hindi mo naman pwede spoon feed lahat sila palagi. But you need to Yes, be yes. there also to Yes. guide and to encourage. Ayan. Photo walks will do a lot of that. Pero I think the evolution is solo and then mag-join ng photo walk and magkakaroon ng mga kaibigan, mag-perform ng small cliques and then they sustain it kahit small. Diba? So if the photo walk will be encouraging camaraderie Yes. and may long-term relationship, that will be the best, diba? Yes. Paano tayo nagkakakilala? Dahil sa community as well. Yes. Pwede nating gawing
K yung sa camaraderie, oh. Gawin natin. Kamarad. With the Pero, tingin nyo ba, yung cloud chasing, problema ba yan ng isang photography community? Nagiging problema ba siya? Or, minsan kasi merong communities na nagiging parang ano na lang like farm, gano'n. Magpo-post ka para madaming likes. Ba? So, problema ba siya ng isang photography community? Yung cloud chasing? That's the nature of the beast, especially pag may remuneration for relevancy. Diba? That's the nature of the beast. And how do people navigate that? That's the challenge. Kung sa sobrang dami, kung trillions, 30 trillion yata a year ang photos, 'di ba? So paano ka magsa-stand out doon as a group? 'Di ba? Social media is not helping as well because ang kulit ng social media ngayon, talaga manipulative siya. I mean, you have to like others para makita mo yung feed nila, hindi katulad dati na yung friends mo talaga, now you don't people that you don't know, tapos dahil may blue mark sila, and you get to see them. Diba? Wala ka naman pakialam doon sa kanila. Gusto mo makita sa yung friends mo, diba? Actually, totoo nga yun, Herms, no? Parang instead ng mga friends mo yung una mong makikita pag nag-post, kung ano-ano na yung lumalabas. Oo, diba? Puro Viva Max na. Vicious cycle eh. Kailangan ka mag-post ng sensational para mag-engage ka. Tapos after makikipag-away ka sa mga tao para ma-engage lang. Tapos papakita pa kung ilang engagement, ilang kinita mo doon, diba? Oh, it's so unfair. Pero again, that's the nature of the beast. Kung may ginawa sila at may gumagawa at may what do you call this, if that's the norm of the social media and people are just following that, diba? So ganun lang. Kaya gusto ko pa rin face to face na medyo matagal, yung old style dati ba na may magmi-meet, diba, makikipag-usap, announcement lang, then magkikita kayo, ang ganun ba? Wala nang, it doesn't help talaga. Sometimes the brands do that as well. They create so much na activities, pero meaningful ba? Yes, For Herms. Minsan nga yung mga ganyang yung sa competitiveness sa mga parang contest ang akala ng iba tuloy na photographers is ang photography is pagalingan lang lagi. To the point na ako yun yung nag-umpisa ko, yun kasi yung nakagisnan ko mga contest, 'di ba? Sama ako sa mga brands. Pero in the end, yung ginagawa ko rin pala more on yung parang kung paano ko lang i-express yung sarili ko through photography. Minsan kasi yun yung nakakalimutan ng tao is ang photography, pwede rin kasi siyang form of expression, hindi lang yung pagalingan. Kaya tuloy ang nangyayari, nag-uunahan sa isang eksena kasi gusto nila sila yung magaling, gusto nila sila yung may gantong kuha. So, ayun dapat maisip din nila na marami ring forms or marami ring ibang uses in photography, hindi lang sa competition. Hindi lang pagalingan kung sino yung first place or what. Ayun, expression din siya talaga. Yeah, so competition shouldn't be contest anymore. Parang challenges na lang, di ba? Like there's going to be a winner, there's going to be a loser, pero at the end of the day, it's expression lang all throughout. Yes. Feeling ko nga, Herms, kaya yun yung ngayon sa photomoto yung sa scene against scene before more on expression siya Hindi na siya yung pagalingan na correct. Kaso, people don't know about photomoto. Akala nila artsy-fartsy stuff. Pinag-aralan namin yun I mean, that's iba talaga. Ganon. So anyways, I hope na mabuti-buti. But those who are listening, I hope you get inspiration from this. And when you build your communities through photo walk, may layunin, diba? Hindi lang pang shaw-shaw lang for the engagement. It has to be meaningful. Because there are low-key observers na nag-observe and seeing the trends, diba? Hindi sila maingay pero they know what's happening. Diba? Yes. Yeah. Low-key lang. Before we go to the last question, naisip ko lang kasi nabanggit ninyo, Herms, saka ni Kiyo,
pagalingan. No, yung pagalingan. So, have you guys experienced toxic comparison or elitism pagdating sa ginagawa niyo? Oh. What do you mean elitism? Yung my photo is better than yours, or I won this contest, so I No, can Herbs, I'm I have better the- than you. Ah, yeah. Yung ganon, yung parang both terms sa photo Hindi and yung photo parang no, ako pa rin. oo, parang elitist. Ah, Elitista may ka, ganon. parang ganon. Ah. Nauna So ko like, yan. okay. Yeah, well, at the end of the day, it's still you. You have to decide, diba? Tsaka it's all subjective, Kasi yung iba, nagjo-join talaga contest because that's their career. They really need the money. They're really, they really go out and hinahanap talaga nila, and they use every tool they've got. That's fine because that's earning a living, diba? Pero if you use that to belittle people na sino ka ba? Nanalo ka ba ng contest? Nanalo ka ba ng ano yan? Why would I believe you? Nanalo ka ba ng ganon, di ba? Meron akong, ito yung saying, alam mo yung saying na not all heroes wear capes. Brief. Capes ba tama? Mm. Not all good photographers win awards. Yes. Because I agree. because there are photographers that are really, really great, but they choose not to join competition. Di ba? But if they have joined the competition, I'm sure they've won. Di ba? So those people are winning by their own merits. I'm not saying that it's all bad, di ba? But do not use your winning as a excuse or as a license to belittle other people who are not better, because there are always people that are better than you. You're not the best, Agree. because if you were first place here, may first place in doon, if you're all best, are you truly the best? Di ba? And ganon. Amen. Ay, Tsaka, sorry, nag-rant na ako, Oh. sorry. No. It's okay. All good. Rant ka lang, Herbs. Rant mo lang. Just be kind lang. If you win, be humble, di ba? Be Yes. humble, but don't humble brag. Yeah. Di ba? Yeah. You humble brag, you say that you don't want anything, but you post your pictures with the name of the camera that you're using and what I don't want this because of that, pero kita mo yung yung mga just say the truth. If you want, you won, di ba? If you want to share because you're not bragging, then don't share at all. Let people's work na lang. Let your work speak for itself, di ba? Just say thank you, and that's it. Stop using AI captions. Na halata naman, speak with your own voice, di ba? Meron ka naman wisyo. Why don't you just share it the way you want to share it? Di ba? And inspire people talaga. Di ba? di ko alam yung AI Sino kaya yun? Marami. You can tell in a mile away. Kaya gusto ko mga ganitong mga face-to-face para magkalabasan na Natural. yung totoong natural, di ba? Sino may sense talagang kausap, ganon. Di ba? So, I mean, I'm not saying AI is bad because we use it to improve yung, to see yung grammar. Di ba, naalala niyo yung Grammarly, di ba? Medyo nag-high, just to say, pero yung thoughts dapat sa kanya. Anyway, going back. So, kailangan talaga ma-inspire yung mga tao yung nanalo ng cause. Mag-inspire sila. You can share that you're proud that you've won, okay lang yan, but don't use it as a weapon to belittle. Let the newbie with the pig's head win, di ba? Okay lang. Just shut up. Don't say anything if hindi nakakatulong. Di ba? Sino ba ako? Hindi naman ako kilala, di ba? Sorry, kailangan kong itawa. At dito nagtatapos. But on a good note, go ahead, join contest, challenge yourselves. At the end, if you win, you win. If you don't, it's okay. You can still have things to join. I'd rather see you join open calls. May share lang din ako. Diba? Oh. Para sa akin din kasi hindi contest yung legacy mo eh. Yung vision mo talaga eh.
kung check mo yung mga litrato kung nanalo sa contest, walang forced perspective dun. Pero ang na-i-connect sa akin is yung forced perspective na hindi ko naman na ipanalo ng kahit ano. So parang hindi mo pwede talagang sabihin na magaling ka dahil nanalo ka. Ano ka sa Hindi. contest? Yung vision mo talaga yung legacy mo. Yun lang for me. Yeah. That's very good. Vision first, 'di ba? Kung ano, just follow the light, 'di ba? Medyo binuhat ko yung bangko ko, sorry. Yung bangko sa likod ko. Na-realize ko eh. Bigla akong nag-register sa utak ko, ay, parang ang yabang ko dun ah. Sabi ko, Bangko sa likod mo, nabuhat mo. oo nga, sorry. Okay lang. Out of character, sorry. Pero maraming mga magagaling maraming magagaling na hindi na feature. Maraming mga individuals na ganon, and there's so many of them, they're just sharing, 'di ba? No need to make shorts, no need to make yung ganon, because their work speaks for itself. I'm not saying that kailangan talaga, like if I had time, 'di ba, I would do all of that. Pero pag wala, okay lang, 'di ba? Just express yourself. Impress others with your impact, 'di ba? Ayun yung sinasabi ko, you express not to impress, 'di ba? But to create impact, and that's the impression you want to give. Yung impact ng work mo, parang gano'n. Kaya mag-photo walk, mag-solo kayo, magkalkal kayo, whatever. I mean, that's as long as hindi nyo ginagamit as a bait, 'di ba? Impact yun hindi impacto. Hindi. Impact. Kaya Nilinaw ko lang. yun lang. Sorry. Now, ito I think. Sorry, sir. Sorry, sir. I think this last question is more of an advice. Pwedeng pertaining to other communities on how to navigate things, or someone who's just starting to join a photo walk. Now, kung may isang tao na unang beses pa lang sasama sa photo walk, ano ba yung gusto nyong maramdaman niya? Or ano ba dapat yung maiparamdam ng community sa kanya? Okay na muna. Jay? Hey, Jay. Yeah, no. Ano ba? Siguro yung inclusivity ng community. Like, tag dito, hindi porket matagal ka na dun sa community, dapat yun lang yung kausapin mo. As much as possible, yung mga newbies or enthusiasts na bagong sali, kailangan natin silang kausapin. Ano yung gusto pa nilang matutunan, ano yung gusto pa nilang explore, and so on and so forth. Siguro sa akin yun yung pinaka advice ko. And then, if there is a competition inside of the community, much better na sabihin na i-enjoy yung photo walk para hindi nakatuon yung focus nyo doon sa competition. Kasi at the end of the day, kung hobbyist ka or enthusiast ka, yun yung focus. Tas di ka nanalo, bababa yung yung confidence mo na mag-join ulit sa community kasi hindi ka nanalo. So much better na i-express nila yung sarili nila, i-enjoy nila yung nangyayari inside of the community, yung photo contest, and so on and so forth. So, ayun. Siguro yun yung masasabi ko. Enjoy lang yung journey. So, yun. Ayun din yung sagot ko. I agree with Jay. Ayun din yung sagot ko. Parang yun na yun eh, di ba? Kayo, Benj, Kiyo, mga hindi nag-agree. Sige, Kiyo. Ikaw muna. Okay, sige. So, sa akin din, inclusivity yung sagot ko actually. Pero yung perspective naman is, kumbaga, we want to make sure na included talaga sila. Na hindi sila maiiwan kasi naliligaw na lang sila. Na, kumbaga, kasama talaga sila. Na we see to it na titignan natin, nandito pa ba sila? Kasi baka, ganun yung nangyayari kasi sa mga photo walks, di ba? Parang, kumbaga, start tayo na 20 tayo, tapos sa dulo, 3 na lang tayo. It happens. Pero sa tingin ko, kapag
yung mga bago, dahil na sa mga first timers, tapos ganun kaagad yung experience nila. Sumama ako, nagpicture kami, tapos sa dulo, mag-isa na lang ako. So, parang it defeats the purpose in a way na baka hindi na maging exciting for them na, okay, may bagong photo ko. Ay, hindi, magiging solo naman din ako. So, ganun na lang. So, inclusivity in that sense na we want to make sure na welcome talaga sila all throughout, no? So sa tingin ko na-achieve naman yun kahit papaano. Like yung mga ibang photo walks natin na sabay-sabay din kumakain lahat, di ba? We make sure na ganun. So, yun. Ganda. Ganda, no? Parang ano din eh, parang you would want them to feel na gusto nilang bumalik kung magkaroon man tayo ng photo walk ulit. No, uy, photo walk, capture Manila, sama ko. Oo. Tsaka feeling ko kung wala sila, basically, like for example, admins lang yung Capture Manila, I don't think magiging successful yung photo walk. Photo walk lang yun ng admin ng Capture tingin ko. So, malaking bagay din talaga yung sila. Tsaka hindi magkakaroon ng Capture Manila kung walang sila. Yes. Kaya ano sasabihin mo para sa'yo? Ano ba yung sasabihin ko? Para sa akin kasi since ako na-experience ko nga nung nag-umpisa ako sa photo walk na first year, second year ko, wala masyadong nakakausap at yun nga, bagal ng trajectory ko kasi wala nga makausap. Ayaw kong mangyari yun sa mga susunod na mga gustong tahakin yung tinatahak natin. So, as much as possible, kahit minsan sobrang busy namin, kung di man namin kayo masagot, ayun na. Ako, pagka, di ba sa GC, dahil kung mga sinesend sa inyo ng mga nagtatanong na tao, ayun, hintayin ko lang siguro yung mga reply namin, ganun. Kasi nga, busy rin kami sa mga buhay-buhay, pero hindi namin kayo nakakalimutan yung mga baguhan, yung mga gusto sumali ng grupo or whatnot. Ayun lang. Tsaka, ako dati, nung una, ayoko nga sa baguhan kasi wala naman ako matutulong sa'yo, di ba? Baguhan ka. Pero kasi, at least totoo lang ako, di ba? Dati naman talaga ganun eh. Pero ngayon kasi, meron pala ako marami rin ako natutulong sa baguhan eh, lalo na yung fire nila na matuto para nakakahawa eh. Kasi tayong mga oldies na in a way, yung motivation hindi na ganun kaano sa atin eh. Pero pag may nakakausap tayo, may nakikita tayong baguhan, nakikita natin yung kagustuhan niya matuto, yung talagang eagerness niya. Uy, sir, bukas pitik tayo ulit. Yung nakakahawa eh. So parang madadala ka ulit dun sa yung mararamdaman mo ulit yung dating nag-uumpisa ka. So yun yung kumbaga parang pasahan lang tayo ng enerhiya, kumbaga sila gusto nilang sumali kasi gusto nilang may matutunan sa atin. Tas tayo naman, meron din tayong makukuha sa kanila yung fire and desire and yung motivation nila. So, ayun, sa mga ibang mga community, ayun, huwag niyo rin baliwalain yung mga beginners kasi meron talaga rin tayong matututunan sa bawat isa, beginner man or matagal na sa industry or whatnot. Magtulungan lang tayo lahat. Lahat naman tayo tumatay lang eh. So, ayun. Wala pala, may beard pala. Wala. Yun lang yun sa akin. Ikaw, Herms? Inclusivity, belongingness. The sense of belongingness na I'm part of a community that shares my value. Even if I'm different, we're all the same, di ba? Parang ganon. I think the diversity, natin na diverse yung sense of the woke, di ba? Pero diverse meaning I still value the older ones because they have perspectives na hindi natin nakikita kasi we're getting to that age also, and may mga baguhan na may perspective and the respect that the community has for each other, being inclusive, having belongingness, respect to each other, di ba, no matter what, and that we can discuss and disagree without being an asshole or an asshole, di ba? Kasi the newbies can be assholes. They think they know everything, but it's our job to be patient with them because we were asshole once, di ba? Let them find their own path
That's why I'd rather be a facilitator than a leader. Kasi mas maganda mag-facilitate and mag-encourage rather than impose, diba? Kasi at the end of the day, no one listens to freaking advice. Gagawin pa rin natin yung gagawin natin. So what's the point of giving advice? What we can give are options and how to make them grow. So if you're wanting to build a community, do it out of the sense of inclusivity, belongingness, respect, understanding, and not that your gear is better, di ba? But rather what your vision is and ano yung vision ng community, kumbaga, di ba? I thank you. Ganda. Di ba? Pero no, seriously, just accept each other. If they're really assholes, if they're really pain in the ass, just kick them out. Kung ayaw talaga makinig, Actually, Herms, kick them out. yan yung ginagawa namin sa Capture Manila. Pag si Kevin, Diba? pare, na-sense niya na medyo nagiging toxic. Yeah. Ang galagad. Ang galagad. Yeah. We have to keep our peace. Yeah. Man. Yeah, just kick them out. Yung ganon. Don't even interact until they become better people, di ba? Ganon lang naman eh. Di ba? None of this bullshit na none of this BS na, I'm better than you or like that. There's always going to be someone better. I mean, and there's going to be someone who's not as good as you. Pero if you encourage the people that are not better to be better, then the community will be a better place. And for those na talagang wala ng kwenta at wala talaga no matter what, just kick them out. Diba? Yun na lang yun. That's the reality of situation. And don't believe whatever people are saying, not even us. No, don't believe whatever we say. Kasi you have to try it out yourself. Ang binibigay lang namin is our experience, but at the end of the day, it's your decision kung ano yung gagawin nyo, whether you accept it or not, but at least give it a try. Yeah. Diba? Parang Hindi naging naman kami- leadership seminar yung natin eh. Oo nga eh. Tambay session lang to, pero marami kang mag-uwi. Diba? At saka, Actually, oras yung i-edit ni Jay. even wala naman lang sa totoo lang sa totoo lang, I'm inspired by all of you guys, diba? So like si Kiyo, his energy, I could relate to it. I wish I had the hyperactivity and my ADD, diba? Pero sa utak ko yung hyperactivity ko, diba? But grabe, the way he's doing all this stuff, di ko magawa. Pero I admire him. Si Kobe, diba? Organizing this tech and going to events, diba? Si Kevin with his books and yung perceptions niya, very good, diba? Si Jay, who I wish I had, when I was younger, I would have done the same, diba? Ganon. But I'm inspired by him because he has done very much in so little time and he's still growing, diba? And he's chosen not to stay stagnant, diba? Alam niya. Si Mark, medyo down under siya, but I love his point of view, but I don't like his addiction with photo books. Pero I learn a lot from him also. Si Bench, diba? Yeah. Very structured, very but all of you are part of my community in my heart. Oh. Thank you, Herms. And the other people, no matter what, diba? No matter what, I'm also happy and grateful to have met you and walking with you. And hindi mangyayari yan kung walang community before, di ba? Ganda. Sa photo walks, ganon. So, SWPH. Oo. Yes, sir. O, tara na sa Davao. Makapag-set na ng photo walk sa Davao. yung lechon natin Oo, dito, masarap yung lechon dun. Di ba? Si Jay rin, nakapunta rin ng Davao, di ba? So, Ako na lang, hindi pa ako napunta ng Davao. Set natin. Set Davao natin will come yan. to you. Joke. But seriously, at the end of the day, tayo rin and the community will have to protect it, not encourage itself para maging mas magandang community. Yes. Diba? Ayan. Yes. Thank you, Herms. Now, I would like to introduce or reintroduce a segment which we call Quick Fire.
I've done this with Franz ng Born in Film. So, parang fast talk siya. No? So, kanina naisip ko na yun eh. Leader or facilitator. Pero sinagot mo na. So, Okay. Sige. Mga nakalista dito. Sige. I promise instant answer para hindi na mag-iisap. Sige. Okay, sige. Alright. Street photography or documentary? Street photography. Black and white or color? Color, sorry. Prime lens or zoom lens? Prime. Film or digital? Digital. You wait for the moment or you chase the moment? Chase the moment. Photo contest or photo exhibit? Exhibit. Ito, iba, Herms. Ano yung biggest photography pet peeve mo? Know it all. Comment. Know it all. Kala ko mag-congratulate her. Next. Most overrated photography advice? Shoot mo lang yan. Shoot mo lang yan. Totoo rin eh. Spontaneous to, Spontaneous to. Yes. Open-ended. Pag walang context, shoot mo lang yan. One photography myth you'd like to end? That the camera will help you get great pictures. Nice. Wow. Last one. Sige kayo, ano yun? Bago ko tapusin. Hindi, Sex or chocolates? Hindi, meron kasi ako parang same lang din na sagot na kay Herms na yung ginagawa ko ngayong yung pagpo-post ko ng mga reels. Anyway, sige, go lang. Okay. Wala yung fast talk eh. Last naman na. One word that describes your photography. Contemplative. Very, very Herms. Contemplative, maniniyot. Let's go. Yun, at dyan na nagtatapos ang Kap Tambay session natin. Medyo mahaba-haba. I think this will be 2 episodes today. 2 episodes, 2 episodes. Sana meron na pulot yung mga listeners natin na bagong perspective tungkol sa photo walk culture. And syempre sa huli, hindi lang naman ito tungkol sa litrato o sa kung anong gamit natin na camera. Tungkol din ito sa respeto, pakikisama, pagkatuto, at sa community na binubuo natin sa bawat eksena at sa bawat lakad. Maraming salamat, Terms, sa pagtambay natin ngayon, sa pagbabahagi ng mga experiences and insights. Sobrang salamat, no? Now, to our viewers, kung may sarili kayong opinion o karanasan tungkol sa mga napag-usapan natin, i-share ninyo please sa comments. Gusto rin namin marinig ang inyong mga kwento. Yes. Malay ninyo, di ba? Pwedeng yun yung maging susunod nating topic. Di ba? Huwag kalimutang i-follow ang Capture Manila sa Facebook, Instagram, at YouTube para sa mas marami pang podcast episodes, workshops, photo walks, at iba pang content para sa photography community. And of course, please don't forget to create, connect, and cultivate. Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa susunod na Kap Tambay, hanggang sa susunod na eksena. Thank you! Peace out! Recording stop.